Good evening! Welcome! This is your show, This is your life, AGT, Anything Goes Topics, Season 8. Episode 20. Okay lang. And today is April 7, 2026. And it's a Bible Tuesday night. Natakpan po kasi yung few, Ako po natabot. Nakalimutan ko. Basta alam ko may 20. 20 pala talaga mismo. Ayan po. Oy, kumusta po kayo? Katatapos lang ng Semana Santa. Yes. Tinatawag nila dyan Semana Santa. Kami rito sa center, no, yung 3 days namin, ay napakaganda. Nag-enjoy po kami ng gusto. And I'm sure yung ibang nanonood dyan ngayon, nandito noon. At nag-enjoy din kayo. Oo. Busog na busog tayo. Oo. Ay, grabe yung food. Ganyan talaga. Parating ng parating yung mga pagkain. Ayan. Pero salamat talaga kay Tata Bert, kay Miss Linda, sa lahat ng teams. Yan, o. Nagpunta man or hindi, yung mga hindi nakapunta, nakapagbigay pa rin Ay, naman ng yes. Oo, nagpadala sila ng kanilang ayuda sa team nila. Yun. Siyempre, tumagtuwa naman yung bawat team. Totoo. Hindi sila, kinapo sa pagkain. Talagang todo-todo. Sobrang kabusugan. Mm-hmm. Yeah. To be honest pa talaga, Tatavert, ramdam ko yung bigat ko. Kaya, ayan, bawas-bawas. Tapos na ang holiday, kaya balik na tayo. Sabi nila, Holy Week, di ba? Di ba dapat nagpa-fasting? Fast eating po kami Fast dito. eating. Yes, ayan. At salamat sa lecture mo, Tata Bert. Uy. Though hindi ko naman na-kompleto, pero yung 14 stations. Yes, important stations na yun. Thank you po. Yeah. Ay, yung iba, pagka ganyan na Semana Santa, yung iba niyan, ito yung mga pagkakataon na yung mga spiritual, yes. they're trying to, pataasin yun. Yung iba, nagpupunta ng bundok, yung mga mystic mountains. At dito nga, may nabasa akong item kasi, Banahaw. Yes, I've been there for three times na, at 3 or 4 times na ako napunta doon. Sadly, may nabalitaan tayo na yung mga nagsiakyat nitong Semana Santa sa Mount Banahaw, nag-iwan ng basura. Ay, nako. 42 na sako ang inireklamo ng mga nagme-maintain ng Banahaw. Nako. Na iniwan daw ng mga nagpunta doon. Kita nyo naman, hindi ho maganda yan. Anywhere, napupunta kayo, at may gagawin kayo ng bagay tungkol sa mga mysticals, na ganyan na yan, huwag nyong dudumihan yung lugar na pupuntahan nyo. Ang sabi nga take nothing but picture. Opo. Leave nothing but your footsteps. Wow. Yes. May pangatlo yan, nakalimutan ko na yan. Well, I've been to Banahaw kasi mga 3 or 4 times na, At sa bawat akyat namin doon, ibig yung pagtitake ng picture, magpapaalam pa kami sa paligid Yes. Kukuha lang po kami ng picture. Yes. Yan, minsan kasi, pag magsashot ka na lang ng walang paalam-paalam, pagtingin mo walang nabubuo ng picture Oh. it happened. Nangyayari Kasi yan. talaga. Kaya papaalam ka talaga. Tama. Mm. Tama. Very mystical nga, no? Tsaka kasi, respeto yan Respeto. Actually, kahit saan naman, pero syempre, dahil Banahaw is known na parang, di ba, yung mga spiritual, mystical place. Yun nga, mystical place. So, as much as possible, pakita nyo naman yung pagmamahal sa nature, sa mga elemental na tama yun. inaalagaan nyo rin kung nasaan sila. Respeto lang. Yes. Kailangan respeto. Tama. Ang isa pang maganda ngayon na nangyari, in-enhance yung curfew. Oh, yes. Yeah. Narinig ko yan, Mm-hmm. May curfew na, yung mga 18 years old pababa. Dapat lang, dahil lang gulo ng kabataan ngayon Oo. Ang gulo. Dito sa Manila? Manila. Hindi, siguro, pagkaan niya sa lahat, siguro. Baka sa lahat. Oh. And then, yung may mga abs, tsaka yung tabs, hindi na pwedeng i-display. Nang naglalakad kayo sa kalye, at least man lang nakasando sana. Tama. Yung mga topless kung tawagin yan, Oo. itatago nyo lang yan. Tama rin naman yun. Kasi, Another thing, yung pag-iinuman sa kalye, ayun. dapat talaga ibawal. Oo. At ngayon ay talagang hinigpitan natin na tungkol sa bagay na yan. Yan.
Tama yan. Tama yan. Ako okay sa akin yan. Yes. Kasi, lalo na kung naglalasing kayo, di ba? Ako, nakakaano ng utak nyo, nakaka-blur, hindi nyo alam. Actually, yun nga, unaware na kayo sa ginagawa nyo pag lasing kayo. Totoo. Mamaya kung ano pang magawa nyong pahamak sa mga inosente. Nakakaawa. Very good. Very good yung mga ganyan. So, ano pa po ba? Grabe ang pag-init ang panahon ngayon Yes, Tata Bert. Kaya nga po nag-sweater ako today. Hindi, nag-expect ako na malamig sa studio. Totoo naman, pero paglabas mo, tunaw ka po talaga Ramdam mong, yan, summer na po talaga. Happy summer sa atin. Mainit ang panahon sa ugaliin. Yung lagi may baon na maiinom na tubig. Tama. Ayan. Tsaka, yung basang towel, no? Basang towel nga pala, oo. Tsaka uso ang stroke, Tata Bert. Ay, Dami naku, kong narinig. pagkaganyan. Stroke, tapos yung ngayon na, sore eyes. Oh. Yeah, sore eyes. Doble ingat. Ingat. po. Tama lang. Yes. Ilan na ba yung, natin yan? 2,000, Tata Uy. Bert. Baka papasok pa lang yung iba. Yung iba. Yes. Sinascan pa nila yung mga ticket nila. Wow, yung ticket. Ay, nag-update na. Dumami na, Tata Bert. Nag-load lang. Datingin ko lang po. Miss Erlinda Omania. Uy. Yan. Tita Belen. Hi, Valensky. Hello. Mamita. Mhm. Good evening. Tita Helen Tolentino. Hi, Helen. Ate Irene. Diyan natin si Irene. Yes. Miss Emma Pacate Sale. Hi, Emma. Ah, Taga-tagig ata. Oh. Yeah. Hello po. Taga-tagig. Kuya Joseph. Hi, Joseph. Ayan. From Mamita, nag-comment po siya, kami po pag umakyat ng Banahaw, talagang walang picture taking. Oo. Wala man talaga. Oo, usually wala talaga yan dapat. Ayan. Ako. Ayan. Ano pa po? Ay, congratulations po sa anak ni Ate Mean. Ay, yes. Oo, si Honey. Yeah, napakagaling. Ano ba yung Tata-Bert? Thesis po, no? Thesis. Nag-first place. Nag-first place siya doon sa ano na yun, no? Pinag-pre-over niya, yung yung flight ng anak niya noon. Yes. At yun nga yung inatenan. Opo. Ay, malaking bagay po yun na sa UP Los Baños. Ako. Good job po kay Miss Honey. Ayan. At salamat sa mga nagpa-pre-over. Ayan. At happy birthday kay May! May Ann Vero. Happy birthday, May! Ayan. Ako, dalaga na talaga. Dalaga na. Si Mix naman, birthday kahapon. Dahil pa may birthday. Sunod-sunod. At si Daphne. Yes! kahapon din. Dap. Oo. Ayan. Dami. Ayan. Po. So, ngayon po ay Bible reading tayo. Ayan. Na kay Ezekiel pa rin po tayo. Ayan. Maganda tong mga pangyayari kay Ezekiel Talagang, ayan. Sige po. Babasa na po tayo, Tata Bert. Sige, pwede na. Po. Pagbasa mula sa Aklat ni Ezekiel, chapter 17. Ang talinghaga ng dalawang agila at ng bagi. Sinabi sa akin ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, bigyan mo ng palaisipan ng Israel para malaman nila na akong si Yahweh ang nagsasalita sa kanila. Ito ang talinghaga. Isang agilang dumating sa Lebanon. Mahabang pakpak nito at malagong-malago ang balahibong iba't ibang kulay. Dumapo ito sa isang punong seda. Pinutol nito ang pinakamataas na sanga niyon, tinangay at itinayo sa lupain at itinanim sa matabang lupa sa tabi ng tubig. Tumubo ito at naging baging na gumagapang sa lupa. Ang mga sanga nito'y nakaturo sa puno at ang ugat ay tumubo ng pailalim. Naging baging nga ito, nagsanga at nagsupling. Ngunit may dumating na isa pang malaking agila. Malapad din ang pakpak at malago ang balahibo. Ang mga sanga at ugat ng baging ay humarap sa agilang ito sa pag-akalang siya'y bibigyan nito ng mas maraming tubig. Ito'y nakatanim sa matabang lupain sa tabi ng tubig
at maaaring lumago hanggang maging punong balot ng karangalan. Sabihin mong ipinapatanong ko sa kanila, patuloy kaya itong lalago? Hindi kaya maputol ang mga ugat nito o mabali ang mga sanga at dahil dooy malanta ang mga usbong? Hindi nakakailanganin ng malakas na tao o ang magtulong-tulong ang marami para mabunot pati ugat nito. Ngunit, mabuhay pa kaya ito kung ilipat ng taniman? Kung magbago ng lugar, hindi kaya ito mamatay na parang binayo ng malakas na hangin? Yan. Balik po muna tayo. Well, actually ito isang talinghaga ng dalawang agila. Dito sa mga magkakaroon tayo ng hint dito ang talinghaga na ito at tinutukoy dito ay Israel. Pero hindi pa masyadong klarado. So I think we need to go on pa doon sa mga susunod na verses nito. Sige po, Tata Bert. Tuloy po natin sa verse 11. Ang kahulugan ng talinghaga. Ayun. Di ba sila, ang galing nito, interactive. Sinabi sa akin ni Yahweh, itanong mo sa mapaghimagsik na bayan ng Israel kung alam nila ang kahulugan ng palisipang ito. Sabihin mong ang hari ng Babylonia ay lumusob sa Jerusalem. Binihag nito ang hari roon pati ang mga pinuno at iniuwi sa Babylonia. Kinuha niya ang isa sa mga pinuno at gumawa sila ng kasunduan at pinanumpang magtatapat dito. Binihag niya ang pamunuan ng lupain para hindi ito makabangon laban sa kanya. Bagkus ay ganap na tumupad sa mga tuntunin ng kasunduan. Ngunit, ang pinunong pinili ng hari ng Babylonia ay naghimagsik at nagsugo sa hari ng Ehipto upang humingi ng mga kabayo at maraming kawal. Akala kaya niya ay magtatagumpay siya? Hindi. Makaiwas kaya siya sa parusa kung gawin niya yon? Hindi. Tiyak na paparusahan ko siya. Ako ang buhay na Diyos, sabi ni Yahweh. Isinusumpa kong mamamatay siya sa Babylonia, sa lupain ng haring nagluklok sa kanya sa trono. Mamamatay siya pagkat hindi niya pinahalagahan ang kanyang salita. Sumira siya sa kanilang kasunduan. Kahit ang makapal na kawal ng paraon ay walang magagawa laban sa mga itinayong tore at mga tanggulan upang sila'y wasakin. Hindi siya makakaiwas. Sumira siya sa kasunduan at pagkatapos ay hindi tumupad sa pangako. Pinapasabi pa ni Yahweh, ako ang Diyos na buhay. Paparusahan ko siya sa pagbaliwala niya sa aking sumpa at sa pagsira sa aking tipan. Susukluban ko siya ng lambat at masusuot siya sa kaguluhan. Dadalhin ko siya sa Babylonia upang doon parusahan dahil sa pagtataksil niya sa akin. Ang mga pili niyang tauhan ay mamamatay sa tabak at ang matitiray ikakalat ko sa lahat ng dako. Kung magkagayoy, maalala mo na akong si Yahweh ang may sabi nito. Ito nga ang pinapasabi ni Yahweh. Kukuha ako ng isang usbong ng sedar at aking iaayos. Ang kukunin ko ay ang pinakamura ng pinakamataas na sanga. Itatanim ko ito sa isang mataas na bundok, sa pinakamataas na bundok ng Israel upang lumago at mamungang mabuti at maging isang kahangahangang sedar. Sa gayon, lahat ng uri ng hayop ay makakapanirahan sa ilalim nito. Ang mga ibon na may makapagmumugad sa mga sanga nito. Kung magkagayon, malalaman ng lahat ng punong kahoy na imaibababa ko ang mataas sa kahoy at may tataas ko ang mababa, na mapapatuyo ko ang sariwang kahoy at mapapanariwa ko ang tuyong punong kahoy. Akong si Yahweh ang nagsasabi nito at ito'y gagawin ko. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Talinghaga. Talagang talinghaga, no? Dito nga may mga binanggit, no? Binanggit pa yung tungkol sa Lebanon. Talagang ang binabanggit dito ay ang bansang Israel o ang Israel mismo, no? Dito na tayo sa ano ngayon? Ito po.
kahulugan ng talinghaga. Yan. Dito binanggit, no? Itanong mo sa mapaghimagsik na bayan ng Israel kung alam nila ang kahulugan ng palaisipang ito. Sabihin mong, ang hari ng Babylonia ay lumusob sa Jerusalem. Binihag nito ang hari roon, pati ang mga pinuno at iniuwi sa Babylonia. Ang ginawa, ito yung hari ng Jerusalem na inuwi sa Babylonia, yan yung batang-batang hari na si Jehoiakim o Jehoiakim. 18 years old yan, 3 months lang naghari. Sinakop na ng Babylonia. Hinuha siya, dinala sa Babylonia, at doon nakulong ng 37 years yan bago nakalabas uli. Kinuha niya ang isa sa mga pinuno at gumawa siya ng kasunduan at pinanumpang magtatapat dito. Binihag niya ang pabunuan ng lupain para hindi ito makabangon laban sa kanya. Bagkus ay ganap na tumupad sa mga tuntunin ng kasunduan. Ngunit ang pinunong pinili ng hari ng Babylonia ay naghimagsik at nagsugo sa hari ng Ehipto upang humingi ng mga kabayo at maraming kawal. Ito naman yung haring si Jehoahaz. Si Jehoahaz, no? Ito kasi yung tumaraydor din sa Babylonia eh. Ang naglagay sa kanya ay yung Babylonia, then tinraydor niya ang Babylonia, nakipagkasundo sa Egypt. Yan ang nangyari dito. Namatayan si Jehoahaz. Namatayan sa Egypt na rin mismo. Ngunit ang pinunong pinili ng hari ng Babylon ay naghimagsik at nagsugo sa hari ng Ehipto upang humingi ng mga kabayo at maraming kawal. Akala niya ay magtatagumpay siya. Hindi makaiwas kaya siya sa parusa kung gawin niya iyon. Hindi, tiyak na paparusahan ko siya. Ako ang buhay na Diyos, sabi ni Yahweh. Isinusumpa kong mamamatay siya sa Babylonia sa lupain ng haring nagluklok sa kanya sa trono. Ito naman si Sedekias. Mamamatay siya pagkat hindi niya pinahalagahan ang kanyang salita. Sumira siya sa kanilang kasunduan. Si Sedekias kasi, ang naglagay din dyan ay ang Egypt. Ipinalit siya dahil Babylonia. Babylonia dahil kinuha nga ng Babylonia si Jehoiakim dinala sa at ipinalit si Sedekias. Ang problema, may kasunduan sila. Kaya naging hari si Sedekias dahil siyang iniligay ng Babylonia. Ang problema, tinraydor ni Sedekias ang Babylonia. Nakipagkasundo rin siya sa Egypt din mismo. Inaasahan niya na masyadong malakas ang Egypt at walang magagawa ang Babylonia. Hindi yun ang nangyari. Ang nangyari, tinalo si Sedekias, hinuli siya, balak dalahin sa Babylonia, pero hindi ata umabot sa Babylonia, namatay siya along the way. At nung mamatay siya, binulag pa yan siya ng ni Haring Nebukadnesar hindi mo pati mata. Binulag siya ni Nebukadnesar sa harap mismo ng kanyang mga anak na lalaki. Binulag siya. Sumira siya sa kanila, sumira kasi siya biro mo, nakipag-ayos siya. Babylonia pang naglagay sa kanya para maging hari, then tinraydor niya. Nakipagkasundo siya sa Egypt. Kahit ang makapal na kawal ng paraon ay walang magagawa laban sa mga itinayong tore at mga tanggulan upang sila'y wasakin. Hindi siya makakaiwas. Subira siya sa kasunduan at pagkatapos ay hindi tumupad sa pangako. Yun ang isang malaking bagay na isang hindi magandang ginawa ni Sedekias. Ipinapasabi pa ni Yahweh, ako ang Diyos na buhay. Paparusahan ko siya sa pagbabaliwala niya sa aking sumpa at sa pagsira sa aking tipan. Susukluban ko siya ng lambat at masusuot siya sa kaguluhan.
Dadalhin ko siya sa Babylonia upang doon parusahan dahil sa pagtataksil niya sa akin. Si Sedekias din yan. Ang mga pili niyang tauhan ay mamamatay sa taba at ang matitiray ikakalat ko sa lahat ng dako. Kung magkagayoy, maaalala mo na akong si Yahweh ang may sabi nito. Ito nga ang ipinapasabi ni Yahweh. Kukuha ako ng isang usbong ng cedar at aking iaayos. Ang kukunin ko'y ang pinakamura ng pinakamataas na sanga. Itatanim ko ito sa isang mataas na bundok, sa pinakamataas na bundok ng Israel upang lumago at mamungang mabuti at maging isang kahangahangang cedar. Sa gayon, lahat ng uri ng hayop ay makakapanirahan sa ilalim nito. Ang mga ibon na may makapamumugad sa mga sanga nito. Kung magkagayon, malalaman ng lahat ng punong kahoy na maibababa ko ang mataas na kahoy at maitataas ko ang mababa, na mapapatayo ko ang sariwang kahoy at mapapanariwa ko ang tuyong punong kahoy. Akong si Yahweh ang nagsasabi nito at ito'y gagawain ko. Ang binabanggit po dito na bansa ay yung Israel na naman. Itatanim ko ito sa isang mataas na bundok, sa pinakamataas na bundok ng Israel. Yung Juda yan, no? Upang lumago at mungang mabuti at maging isang kahanga-hanga. Ganun naman talaga sa una ang nangyari sa Israel, sa Juda nito. Marami ang bumilib dito dahil maganda nga yung pamamahala na nangyari. Dahil yung mga panahon na yun ay sumusunod sila kay Yahweh. Ang mga ibon, tama yun, dahil payapa ang Israel noon, ang mga ibon ay nakakapamugad sa mga sanga nito. Kung magkagayon, malalaman lahat ng punong kahoy na ibababa ko ang mataas na kahoy at maitataas ko ang mababa. Ito kasi yung promised land. No? Walang kaano-ano yung lugar na iyan. Naging maayos yan, nandyan mapunta ang Israel at sa tulong ni Yahweh, yung lugar na iyan ay umunlad. Kaya yung mababa ay mapapataas ni Yahweh. At ang maitataas naman ay mapapababa niya yung mga sumusobra na umaabuso na gusto. Kayang ibaba din ni Yahweh. Ganyan. Na mapapatuyo ko ang sariwang kahoy at mapapanariwa ko ang tuyong punong kahoy. Ganun din ang niya ibig sabihin yun. Akong si Yahweh ang nagsasabi nito at ito'y gagawin ko. Ang binabanggit talaga rito, no, ay yung tungkol sa Israel. Kung papaanong umunlad ang Israel sa tulong ni Yahweh at kung papaanong nakagawa ng kasalanan ang Israel at na ikinasira nito. Yun ang buod na matatawag natin na binabanggit dito sa chapter na ito. Tsaka parang in general sa buhay, no? Di porket ikaw yung pinuno, ikaw yung pinakamagaling na bansa, ikaw ang pinaka, ibig sabihin, hindi ka kayang ibaba ng Diyos. Oo, totoo naman. Kaya, basta nagkamali ka talaga, Diyos din ang magbabagsak tayo. Yes. Correct. Thank you po, Dr. Bert. Ito na po tayo sa chapter 18. Ayan. Kamatayan sa nagkasala. Sinabi sa akin ni Yahweh, ano ba ang ibig niyong sabihin sa kasabihan ninyong mga magulang ang kumain ng ubas na maasim, ngunit mga anak ang nangingilo ang mga ngipin? Ako ang buhay na Diyos, sabi pa ni Yahweh. Hindi ninyo magagamit ngayon ang kasabihang ito sa Israel. Akin ang buhay ng lahat ng tao, maging sa ama o sa anak, at ang kaluluwang magkasala ay mamamatay. Halimbawa, na may isang taong masunurin sa kautusan, tapat at lumalakad sa katwiran, hindi siya nakikisalo sa handog na inihain sa mga sagradong burol, hindi sumasamba sa mga Diyos-Diyosa ng Israel. Hindi siya nangangalunya, ni sumisiping sa babaeng kasalukuyang nireregla, hindi siya nagdadaya ng kapwa o nagnanakaw. Ibinabalik niya agad sa may-ari ang sangla ng nangungutang sa kanya. Marunong siyang tumulong sa nangangailangan.
Hindi siya nagpapatubo sa pagpapahiram ng pera. Siya ay makatarungan. Sinusunod niya ang aking mga utos at mga tuntunin. Ang ganitong tao ay matuwid at mabubuhay siya. Ano yung mga Sige po. dyan? Yan. Sinabi sa akin ni Yahweh, ano ba ang ibig sabihin sa kasabihan ninyong mga magulang ang kumain ng ubas na maasim, ngunit mga anak ang nangingilo ang mga ngipin. May kalaliman po yan, no? Ang ibig sabihin po, kung ang mga magulang ay nakagawa ng kasalanan at hindi naman at mabuti naman ang mga anak, yung kasalanan na iyon hindi dadalahin ng anak. At kung ang anak naman ang nagpakasama at ang magulang ay mabuti, hindi rin naman makakaapekto sa magulang niya yung nagawang kasamaan ng mga anak na yan. Yun ang pa-advance na paliwalag lang natin dito sa umpisa. Sumunod, ako ang Diyos, ako ang buhay na Diyos, sabi pa ni Yahweh. Hindi ninyo magagamit ngayon ang kasabihang ito sa Israel. Akin ang buhay ng mga tao, maging sa ama o sa anak. At ang kaluluwang magkasala ay mamamatay. Dito, yan sinasabi na si Yahweh ang may desisyon. Hawak raw niya yung mga tao sa Israel, maging ama o ang anak. At ang kaluluwang magkasala ay mamamatay. Pag nagkasala ang isang tao, nagkasala ang kaluluwa, magkakasala ay mamamatay. Ano ba yung sinasabi ko? At ang kaluluwang magkasala ay mamamatay. Yan. Halimbawa, binigay Sinai, no? Halimbawa na may isang taong masunuri sa kautusan, ibig sumusunod sa Diyos, ginagawa niya yung mga kautusan na yun, ibig sabihin namuhay ng maayos at maganda, tapat at lumakad sa katuwiran. Yan. Nasa righteous, sabihin natin. Hindi siya nakikisalo sa handog na inihain sa mga sagradong burol. Yun, so hindi siya sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Hindi sumasamba sa mga Diyos-Diyosan ng Israel. Hindi siya nangangalunya ni sumisiping sa babaeng kasalukuyang nireregla. Hindi siya nandadaya ng kapwa o nagnanakaw. Ibinabalik ni agad sa may-ari ang sangla sa nangungutang. Marunong siyang tumulong sa nangangailangan. Hindi siya nagpapatubo sa pagpapahiram ng pera. Siya ay makatarungan. Sinusunod niya ang aking mga utos at mga tuntunin. Ang ganitong tao ay matuwid at mabubuhay siya. Yung sumusunod sa utos ng Diyos. Yung sumusunod ng maayos, no? Nakakatulong sa kanyang kapwa. Yung covenant, sinusunod niya magiging maganda ang katayuan ng mga iyon. Mabubuhay iyon at hindi mamamatay. Parang ganyan nasabi niya. Dito kasi, pag sinasabing mamamatay, nakagawa ng masama Pag mabubuhay, ibig sabihin, mabuti ang ginagawa. At yung binanggit na rito, mabubuhay yon, so ibig sabihin, mabuting tao o righteous na tao. Sakaling magkaanak siya ng magnanakaw. Hindi pa ba nabasa? Sige. Dagdag ko lang, Tata Bert, parang may meaning din. Tama yung nabubuhay. Yung parang, hindi lang yung buhay ka physically, pero yung lahat ng gagawin mo sa buhay mo, parang bulaklak na yung parang lively ang buhay mo, maganda, maaliwalas. Kasi, puro positibo lahat. Yes. Puro kasi positibo dun sa lahat. mga kaya sinasabi din yung mamamatay, kasi parang yung ultimo purpose nila, yung parang walang kabuluhan na, yung parang gano'n. Yun lang. Insert. Tuloy pa natin verse 10. Yan. Sakaling magkaanak siya ng magnanakaw, mamamatay tao, at hindi sumunod sa alinman sa matuntuning ito, bagkus ay nakikisalo sa mga handaan sa mga sagradong burol, sumisiping sa asawa ng iba, nang aapi ng mahihirap, nagnanakaw, hindi marunong magbayad ng utang, sumasamba sa Diyos-Diyosan, gumagawa ng mga kasuklam-suklam na gawain, at nagpapatubo. Palagay ba ninyo'y mabubuhay ang anak na ito? Hindi.
Tiyak na mamamatay siya dahil sa mga kasuklam-suklam niyang gawain. Kung magkagayon, walang ibang dapat sisihin kundi siya. Yan dito binibigyan ng liwanag ni Yahweh mismo na yung isang mabuting ama, magulang, nagkaanak, tapos yung anak na yun ay hindi naging maayos ang buhay. Hindi sumusunod sa tuntunin, hindi sumusunod sa utos ng Diyos, bagkus ay gumawa ng hindi maganda. Yung ba'y bubuhayin? Hindi po, mamamatay po yan. Pag sinabi kasing mamamatay, hindi maganda, ang ikamamatay niya. Something like that, no? Hindi basta hindi sumunod sa covenant ng Diyos at ng tao. Hindi sumunod sa utos ng Diyos, hindi na naging maganda ang pagiging, yung mga ginagawa niya. Lumalabag yun. Tuloy ko Okay, na tuloy po. na. Verse 14. Halimbawa, namang siya ay may anak. Nasaksihan ng anak na ito ang kasamaan ng kanyang ama. Ngunit hindi niya ito pinarisan. Dito naman, masama naman ang ama. Opo. Okay. Ngunit hindi niya pinarisan. Ano yung tatawag? Parang hindi niya pinansin. Hindi niya ginaya, pinarisan. Pinarisan. Eh, pasabi ko pinarisan. Pinarisan. Hindi niya ito Sorry. pinarisan. Hindi niya ito ginaya. Okay po. Hindi siya nakisalo sa mga handaan sa sagradong burol. Hindi sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Hindi sumiping sa asawa ng iba. Hindi rin siya gumawa ng masama kanino man. Hindi nanamsam ng sangla. At hindi nagnakaw. Siya ay matulungin sa nangangailangan. Lumalayo sa kasamaan. Hindi nagpapatubo sa pautang. Sumusunod sa aking kautusan at lumalakad ayon sa aking mga tuntunin. Mabubuhay ang anak na iyon. Hindi siya mamamatay dahil sa kasamaan ng kanyang ama. Ang kanyang ama ay mamamatay sapagkat nagnakaw at gumawa ng masama sa kanyang kapwa. Ito kabaliktaran naman. Yes. Yung unang binanggit natin, mabuti yung ama at yung anak hindi naging mabuti. Dito naman, masama naman yung ama na nagkaanak ng mabuti naman. Binabanggit nga rito rin na yung ama na yun mamamatay samantalang ang anak niya ay mabubuhay. Kabaliktaran nung una. Verse 19. Maaaring itanong mo kung bakit hindi dapat pagdusahan ng anak ang kasalanan ng ama, sapagkat matuwid ang mga gawa ng anak. Sumunod siyang mabuti sa aking mga tuntunin, kaya dapat siyang mabuhay. Ang nagkasalang dapat mamatay. Ang anak ay di dapat magdusa dahil sa kasalanan ng ama, at ang ama ay di dapat magdusa dahil sa kasamaan ng anak. Ang matuwid ay mabubuhay dahil sa kanyang pagiging matuwid, at ang masama ay mamamatay sa kanyang kasamaan. Ganoon naman talaga no? Yung kasalanan kasi ng ama, hindi pwedeng pagdusahan ng anak. Yung kabutihan ng ama, hindi naman maapektuhan kung ang naging anak ay masama. Hindi pwedeng ganun Basta kung sino ang nagkasala, siya ang mamamatay o siya ang magdurusa sa kasalanan ginawa niya. At yung hindi naman nagkasala, ay syempre aanin ng magandang kredito yan sa mata ng Diyos. Verse 21. Matuwid ang tuntunin ng Diyos. Kung ang isang taong masama ay tumalikod sa kanyang kasamaan, sumunod sa aking mga tuntunin at gumawa ng mabuti, siya ay mabubuhay. Kakalimutan na ang lahat ng nagawa niyang kasalanan at mabubuhay siya dahil sa kabutihang ginawa niya sa bandang huli. Hindi ko ikinasisiya ang kamatayan ng masama, sabi ni Yahweh. Ang ibig ko nga, siya'y magsisi at magbagong buhay. Ngunit kung ang isang taong matuwid ay magpakasama at gumawa ng mga kasuklam-suklam na gawain, hindi siya mabubuhay. Mamamatay siya dahil sa kanyang pagtataksil at sa kasalanang nagawa. Mawawala ng kabuluhan ng lahat ng kabutihang ginawa niya noong una. Ito iba naman. Ang isang tao naman ito ay masama. Ang isang tao ay dating masama. Yes. Pero
Pero nagbago siya. Sumusunod na siya sa tuntunin, nagiging maayos na yung kanyang pamumuhay, at nagiging mabuti na sa kanyang kapwa. Pag ganyan, yung kasamaan ng tao na yon, hindi siya huhusgahan doon, kundi yung ginawa niyang kabutihan sa huli. Pag siya'y namatay, doon siya huhusgahan. Kabaliktaran naman ng isa, no? Na kung ikaw, ano ba yung sinabi ko nung una? Kung ikaw ay dating mabuti, Ayan. ikaw ay dating mabuti, then naging masama ka. Nilalabag mo na yung kabutihang asal, nilalabag mo na at hindi sinusunod yung tuntunin. Mababaliwala yung naunang kabutihang ginawa mo at ang desisyon. At ang desisyonan ay ang kasamaang ginawa mo nitong huli. Yan. Ganon din ang binabanggit ni Senyor dati. Sasabihin ko pala. Yeah. Witness kami ni Tata Bert. Binanggit ni Senyor. Parang may nagtatanong, so Senyor, kahit kunwari nagnakaw siya, pero kunwari ang last niya, may sinagip siya. Parang sinakripisyo niya yung buhay niya. Burado daw lahat nung masasamang ginawa niya dati. Yeah, pagka ang tawag dyan grace eh. Oh. Remember, si Kristo. May dalawang kasabay siyang na-crucify sa kanya. Opo. Ang isa doon si Gismas, si Hestas pala, si Hestas na ika nga parang nagmamalaki pa. Sinabi pa kay Kristo, kung tunay kang anak ng Diyos, ikaw ang Mesaya, palayain mo ang sarili mo niya, iligtas mo ang sarili mo, and then iligtas ko din kami. Yun ang sabi ni Jesus. Samantalang si Dimas, hindi. Sinabihan niya na inamin niya na masama sila. Tayo ay pinaparusahan ng ganito dahil sa kasalanan natin, nararapat lang. Pero ang taong iyan, meaning si Kristo, ay walang ginawang masama. At ito pinaparusahan ng ganito. Ang isa pang maganda noon, sinabi niya kay Kristo, kay Jesus, Jesus, pagdating mo sa iyong kaharian, isama mo ako. Ando doon yung kumpletong ingredients para yung buong kasalanan ni Dimas mabura. Grace ang tawag yan. Yung biglang-bigla na ganyan na yan, no? Dahil wala nang panahon doon si Dimas para magbago. Malaki. Doon din, right there and then, tinanggap niya yung paghahain ni Jesus na kanyang buhay para tubusin yung tao. Kasama sa tinubos yung kasalanan niya. Yun ang isang maganda doon. And then, noong sinabi ni Kristo sa kanyang isasama na siya sa kaharian, bining hindi na siya daraan doon sa lugar na kung tawagin natin ay purgatory. Na kung saan maghihintay siya ng panahon para husgahan. Right there and then, sinabi na kagad sa kanya, hindi na siya husgahan Mabuti na siya akyat diretso. Kasama pa niya si Jesus. Yun ang maganda. Laking din ang nagagawa talaga ng pagpapakumbaba at pagtanggap. Yun din ginawa niya. Tinanggap niya si Kristo kagad. Yes. Kaya nga naging naging santo yan si Saint Dismas. Dismas. Saint Dismas. Siya si Dimas. Okay. At isa sa talagang parang kino-commemorate, bubulol ako dyan parang ginagalang isang sa Vatican at si Saint Dismas. Wow. Pero hindi po Mary Dismas. Mary Dismas. Mary Dismas. Ayan po. Thank you, Tata Bert. Tuloy po natin verse 25. Marahil ay sasabihin ninyong hindi tama itong ginagawa ko, sabi ni Yahweh. Makinig kayo, mga Israelita. Matuwid ang aking tuntunin. Ang pamantayan ninyo ang baluktot. Kapag ang isang taong matuwid ay nagpakasama, mamamatay siya dahil sa kasamaang ginawa niya. At ang masamang nagpakabuti at gumawa ng mga bagay na matuwid ay mabubuhay. Dahil sa pagtalikod sa nagawa niyang kasamaan noong una, mabubuhay siya, hindi mamamatay. Maaari ngang sabihin ninyong hindi tama ang ginagawa ko. Sasabihin ko namang ang ginagawa ninyo
ang hindi tama. At walang magsasabi niyan. Yes. Dahil ang pwede lang humusga Yeah. kung tama o mali ang ginagawa ng isang tao ang Diyos. At pag sinabi niya na siya ang tama. Natural niya. Yeah. Paano pag sinabihan ka, Tata Bert, may tama ka? Ay, iba yun. Iba yun. Yeah. Tuloy po natin sa verse 30. Kaya nga, bawat isa sa inyo ay hahatulan ko ayon sa kanyang ginawa. Mhm. Magsisi nga kayo tumalikod sa inyong kasamaan bago bumagsak sa inyo ang parusa. Yun. Lumayo kayo sa inyong kasamaan at magbagong buhay, sapagkat di kayo dapat mamatay, mga Israelita. Hindi ko gustong mamatay ang sinuman, kaya magpakabuti na kayo upang mabuhay. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Napakaganda ng binanggit dito, no? Yes. Individual kung ano Yes. ang hindi po pwede na kung anong ginawa mo, kung anong parusa sa iyo o kung anong dapat na desisyon sa iyo ay ganoon din magiging desisyon sa iba. Hindi po. Ang Diyos hatulang ka base sa ginawa mo. Individually yan. Yes. Sa bigat ng ginawa mo o sa kabutihang nagawa mo, diyan ka didesisyonan ng Diyos. Hindi kung ano yung decision sa isa, ganun din magiging decision. Hindi po ganun yan. Individually. Yan. Kaya yan, at least binibigyan kayo ng pagkakataon na magbago. Magsisi. Ano ba tawag dyan? Yung magsisi, humingi ng patawad, at wag nang uulitin pa yung mga kasalanang ginawa ninyo. Yes. Repentance pala yun, ibig ko sabihin. Ganda rin, Tata Bertolasan, hindi ko gustong mamatay ang sinuman. Oo. Kaya magpakabuti na kayo upang Yeah. mabuhay. Mm. Diba? Kala nyo Yan. simple, physical. Hindi. Parang pag sumunod ka, nagpakabuti ka, yung buhay na ibibigay sa iyo ng Diyos is grabe. Sobrang grabe ang kabuluhan. Diba? Kaya ayun. Diba? Ang ganda. Ezekiel. No? Ezekiel, Maganda para verse mapaliwanag 32. pa natin ang gusto. Oo. Chapter ano yan? Chapter 18. Yes po. Chapter 18, Verse verse 32, 32. Yes, Yeah. ganda. Hindi ko gustong mamatay ang sinuman, kaya magpakabuti na kayo upang mabuhay. Yes. Thank you po. Thank you, Lord. Yan. Chapter 19 na po tayo. 19. 19. Yan po. Chapter 19. Pamimighati para sa mga pinuno ng Israel. Ihayag mo ang iyong panaghoy para sa mga pinuno ng Israel. Sabihin mo, ang iyong inay parang isang leon. Pinalaki niya ang kanyang mga anak. Nakatira siyang kasama ng karamihan sa piling ng mababangis na leon. Isa sa kanyang mga anak ay tinuruan niya. Kaya ito ay natutong Manila at manlapa ng tao. Nang mabalitaan ito ng mga bansa sa paligid, hinuli siya sa patibong, ikinulong at dinala sa Ehipto. Naghintay siya ng naghintay hanggang sa mawalan ng pag-asa. Kaya inaruga ang isa pang anak niya. Nang lumaki, naging isang mabangis na leon. Sumama siya sa ibang leong tulad niya at siya'y natutong manlapa ng tao. Iginuho niya ang mga tanggulan ng kalaban at kanyang winasak ang kanilang mga bayan. Ang buong lupain, lahat ng mamamayan ay nangingilabot sa kanyang atungan at nagkaisa laban sa kanyang mga bansa sa palibot. Inumang nila ang kanilang mga lambat at siya'y nahulog sa kanilang patibong. Siya ay ikinulong nila at dinala sa hari ng Babylonia. Pinabantayan siyang mabuti. Mula noon, ang ungal niya ay di na narinig sa mga bundok ng Israel. Ang inyong ina ay tulad ng baging ng ubas, itinanim sa tabi ng batis, sapagkat sagana sa tubig, kaya ito ay lumago at namunga ng marami. Matitigas ang kanyang mga sanga, bagay na setro ng hari. Ito'y tumaas, umabot sa mga ulap, namumukod nga sa taas, namamalas ng lahat.
Ngunit dahil sa matinding galit, ito ay ibinuwal. Bunga nito ay nalanta sa ihip ng hangin. Ang puno ay natuyo, sa huli ay sinunog. At ito nga'y itinanim sa disyerto, sa lupaing tuyong-tuyo, kaunti may walang katas. Ang punong iyon ay nasunog, bunga't sanga ay natupok, kaya't wala nang makuhang gagawing sentro. Ito ay isang panaghoy at paulit-ulit na sasambitin. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panaghoy meaning parang dalamhati o parang malungkot na ano yan eh. Na pananalita, pag-awit, or tula, something like that, pamimigati. Ihayag mo ang iyong panaghoy para sa mga pinuno ng Israel. Sabihin mo, ang iyong ina ay parang isang leon. Pinalaki niya ang kanyang mga anak. Nakatira siyang kasama ng karamihan sa piling ng mababangis na leon. Isa sa kanyang mga anak ay tinuruan niya. Kaya ito ay natutong manila at manlapa ng tao. Nang mabalitaan ito ng mga bansa sa paligid, hinuli siya sa patibong, ikinulong at dinala sa Ehipto. Naghintay siya naghintay hanggang sa mawala ng pag-asa. Kaya inaruga ang isa pang anak niya, na nang lumaki naging isang mabangis na leon. Sumama siya sa ibang leon tulad niya, at siya ay natutong manlapa ng tao. Iginuho niya ang mga tanggulan ng kalaban, at kanyang winasak ang kanilang mga bayan. Ang buong lupain, lahat ng mamamayan ay nangilabot sa kanyang atungal, at nagkaisa laban sa kanya ang mga bansa sa palibot. Iniumang nila ang kanilang mga lambat, at siya ay nahulog sa kanilang patibong. Siya ay kinulong nila at dinala sa hari ng Babylonia. Pinabantaan siyang mabuti. Mula noon, ang ungal niya ay di na narinig sa mga bundok ng Israel. Dito malamang tinutukoy dito si Haring Jehoiakim. Ang iyong ina ay tulad ng baging ng ubas, itinanim sa tabi ng batis, sapagkat sagana sa tubig, kaya ito ay lumago at namunga ng marami. Matitigas ang kanyang mga sanga, bagay na setro ng hari. Ito'y tumaas, umabot sa mga ulap, namumukod nga sa taas, namamalas ng lahat. Ngunit dahil sa matinding galit, ito ay ibinuwal. Bunga nito ay nalanta sa ihip ng hangin. Ang puno ay natuyo sa huli ay sinunog, at ito nga'y itinanim sa disyerto. Sa lupaing tuyong-tuyo, kaunti may walang katas. Ang punong iyon ay nasunog, bunga't sanga ay natupok, kaya't wala nang makuhang gagawaing setro. Israel. Kaya't may ibig sabihin ito, kaya't wala nang nakuhang gagawaing setro. Wala nang makuhang gagawaing hari, meaning Davidic authority tungkol kay David yan. Naputol noong kay Jehoiakim hindi naging magandang hari si Jehoiakim kahit na bata siya Salbahe rin Kaya nung dinala siya doon sa naputol yung linya. Di ba sinabi noong kasi ng Diyos na yung maghahari ay laging nasa linya ng dugo ni David. Dito wala nang makuwang gagawaing setro, ibig sabihin na putol kay Jehoiakim. Ito ay isang panaghoy at paulit-ulit na sasambitin. So, ang binabanggit dito ay linyada ni David. Israel. Ang iyong ina ay parang isang leon. So, parang binabanggit dito ay ang Israel. Pinalaki niya ang kanyang mga anak. Nakatira siyang kasama ng karamihan sa piling ng mababangis na leon.
isa sa kanyang mga anak ay tinuruan niya. Kaya ito'y natutong Manila at nanlapa ng tao. Nang mabalitaan ito ng mga bansa sa paligid, hinuli siya sa patibong. Ikinulong at dinala sa Ehipto. Ang hari ng Israel na ikinulong at dinala sa Ehipto si Jehoahaz. Doon na namatay yun eh. Yun. Opo. So, mga hari ng Israel nga to. Yung parang dinidescribe niya po Dinidescribe, this is oo. O, tama, pinuno ng Israel. Natulungutan natin. Yun. Si Jehoahaz yan. Naghintay siya ng naghintay hanggang sa mawala ng pag-asa. Kaya inaruga ang isa pang anak niya. Ayun. Eto, isang hari na naman. Na nang lumaki naging isang mabangis na leon. Sumama siya sa ibang leon tulad niya. At siya ay natutong manlapa ng tao. Ibig sabihin, salbahing hari din eh. Ang leon kasi nire-represent ito yung mabangis, Opo. walang pakundangan. Yes. Ayan. Igunuho niya ang mga tanggulan ng kalaban at kanyang winasak ang kanilang mga bayan. Ang buong lupain, lahat ng mamamayan ay nangilabot sa kanyang atungal. Mabangis, ibig sabihin. Yung atungal, alam mo yung atungal? Hindi po. Yung ganyan ng leon. Nangilabot sa kanyang atungal. At nagkaisa laban sa kanya ang mga bansa sa palibot. Iniumang nila ang kanilang mga lambat at siya ay nahulog sa kanilang patibong. Si Jehoiakim. Siya ay kinulong nila, dinala sa hari ng Babylonia. Yun, totoo, tama si Jehoiakim. Ang binabanggit na hari dito. Mula noon, ang ungal niya di na narinig sa mga bundok ng Israel. Nung dinala kasi siya sa Babylonia, kinulong yan ni Nebuchadnezzar. Hindi na narinig ang tungkol sa kanya noon eh. 37 years nalakulong siya. Mula noon, ang ungal niya di na narinig sa mga bundok ng Israel. Yun. Jehoiakim nga yan. Ang iyong ina ay tulad ng baging ng ubas. Itinanim sa tabi ng batis, sapagkat sagana sa tubig. Kaya ito ay lumago at namunga ng marami. Matitigas ang kanyang mga sanga, bagay na sentro ng hari. Ito'y tumaas, umabot sa mga ulap. Namumukod nga sa taas, namamalas ng lahat. Ngunit dahil sa matinding galit, ito ay ibinuwal. Bunga nito ay nasalanta sa ihip ng hangin. Ang puno ay natuyo, sa huli ay sinunog. At ito nga'y itinanim sa disyerto, sa lupain tuyong tuyo. Kaunti may walang katas. Ang punong ito ay nasunog, bungat sanga ay natupog. Kaya wala nang makuhang gagawain sentro. Jehoiakim nga. Si Jehoiakim, dyan naputol, wala nang makuhang gagawin sentro. Naputol dyan eh. Sa kanalang uli na ano yun, nung magkaanak siya, di ba naging anak siya si Shealtiel. Si Shealtiel, nagkaanak na si Sarubabel. Si Sarubabel, nung pinabalik na yung mga Babylonian si Sarubabel kasama. Siya, nung mapunta na sila sa Israel, hindi siya naging hari, pero siya ang naging parang gobernador na mahana. Siya ang nag-govern. So parang hari na rin yun. Doon muli natuloy yung linya. Okay. Parang siya na kay Sarubabel po. Yun. Ito ay isang panaghoy at paulit-ulit na sasambitin. Yan. Ang binabanggit pa rin tungkol sa mga naging hari. Yun. Tama nga naman. Pinuno ng Israel. Yan. Pag sinabi tatabert pa ulit-ulit na sasambitin, ibig sabihin parati nila. Laging sasabihin yan. Siguro. Para ito ay isang panaghoy at paulit-ulit na sasambitin. Parang to remind. Parang reminder talaga yan. Sa mga nangyari noon sa Israel. Ganyan. Paulit-ulit na sasambitin. Sasabihin. Yung istorya tungkol dyan. Opo. Thank you, Tata Bert. Check po natin kung kaya ng 20. Kaya po natin ng chapter 20. Hindi na po, Tata Bert. Sige po. Ayan po. Sige. Mahaba pa? Opo. Mahaba. So, hindi naman pa sa haba. Ayan po.
Ayan po. So, sa akin po, ang ganda rin po ng mga binasa natin dito. Lalo na pinakita talaga ng Diyos na siya talaga ang buhay na Diyos, ang nag-iisang hari, ang nag-iisang creator natin. Pinakita niya sa pamamaraan ng talinghaga, di ba? Talinghaga pa lang, pero kaya niya buhayin yung talinghaga na yun. Binigyan niya ng importansya na ang kasalanan ng bawat tao. Kung sabay-sabay kayo nagkasala, pero iba-iba, hindi ibig sabihin, sabay-sabay din kayo paparusahan. Iba't ibang klaseng parusa or ngayon, ginagamit na natin yung consequence. So, dati kasi parusa. Ngayon, consequence yung nadadaanan. Doon mo mararamdaman at makikita na totoo siyang Diyos dahil fair ang pagbibigay niya ng mga consequence. At dahil fair, dahil tayo rin naman na may kagagawan, di ba? Tayo rin ang desisyon nun kung gusto ba natin na maging makabuluhan ang ating buhay o gusto natin na patay tayo, wala tayong kabuhay-buhay. Yun. Kasi for me, dalawang meaning yun, nagsisimbolize yun ng physically, buhay ka, pero pwede sa loob, patay ka. Yung parang, di ba yung mga taong gawa na lang ng gawa ng masama. Kaya diba, magtataka kayo, bakit gawa sila ng gawa ng masama? Doon yung mapapansin na, yung mga taong yun, hindi sila masaya. Mararamdaman yun sa tao. Kasi aanhin na kasama. Kunwari, yan, yung mga politiko, nagnanakaw sila. Yung kasiyahan nila, saglit lang yun. Pero pag tulog nila, pagising nila ulit, hindi nila nararamdaman yung iba kasi yung genuine happiness na nakukuha mo pag sumusunod ka sa tuntunin, sumusunod ka sa Diyos. Wala, kahit may problema, hindi magiging problema. Pag may kailangan ka, dumadating, di ba? Yung mga ganun na sana gusto natin lahat ma-experience. Lalo na kami, gusto namin, kaya maganda tong tinutuloy natin yung Biblia. At nag-share kami, na ma-experience nyo rin po, yun na-experience namin ng iba na, ay, buhay talaga ang Diyos. So, yun po. Dito maganda rin na binabanggit ang nangyari tungkol sa Israel, pati na ang mga leader nito. Ang Israel noon, naging maganda, naging maayos, pati na ang mga leader nito dahil na rin sa pagsunod nila noong una sa tuntunin ng Diyos, sa mga utos ng Diyos. Hindi sila lumalabag. Pero dumating ang panahon na yung tuntunin ng Diyos ay nilalabag na nila. Hindi na nila sinusunod. Pati ang Diyos ay halos kalabanin na nila dahil Diyos-Diyosan na ang kanilang sinasamba. Tahasan na hinarap nila ang Diyos noon na hindi sila naniniwala. At dahil sa ginawa nilang ito, yung dating pag-aalaga ng Diyos sa kanila, yung dating pagtataas ng Diyos sa kanila, ibinagsak din sila. Naging palalo na sila Ganun po ang nangyari sa Israel at sa mga pinuno nito. Sa panahon ngayon kung i-apply natin yung ganung sistema, totoo naman, ang isang tao ay itinataas ng Diyos yan kung puro kabutihan ang ginagawa, kung kasya'y tumutulong sa kanyang kapwa, at totoo yung kanyang pagsunod sa utos ng Diyos. Nawa mapanatili niya yung ganyang bagay at hindi umaabuso. Magiging maayos at maganda ang bukas para sa kanya. Pero kung siya'y matututong lumihis sa tamang landas, natutong manlamang sa kanyang kapwa, talagang sasawatahin din siya at didisiplinahin ng Diyos. Nararapat lang yun. Dahil hindi porke gumagawa ka na ng kabutihan, nakagawa ka ng masama, sa paggawa mo ng masama na iyon, kala mo, kukonsintihin pa rin ng Diyos. Ibagay na hindi po. Didisiplinahin ka ng Diyos base na rin sa ginawa mo. Kaya nararapat lang na yung kabutihan ng asal, yung kabutihan sa kapwa ay ipagpatuloy lang po natin hanggang sa dulo, hanggat maaari talaga. Para yung kalinga ng Diyos, yung awa ng Diyos, yung pagtulong ng Diyos ay hindi po nawawala. Thank you so much, Tata Bert. Wala pong bayad ang pagiging mabuti. Oo naman.
Kaya, i-take natin ang bawat opportunity. Mamayang gabi po, may online prayer vigil po, 10 p.m. So, mga gusto po manood ng replay, meron po sa Facebook at YouTube. And then, doon po sa website ni Senior, pwede niyo po tingnan yung mga nakaraang proyekto at paano rin po nag-umpisa sa Senior. Yeah. Tomorrow, Tata Bert. Bukas nga pala, yung usual na schedule natin, 8 o'clock, meron po tayong novena. Most probably, baka si mama mo ang manguna dyan, no? At bago po ang gamutan, yung ating 180th lecture. Yeah. Kala ko 180th birthday mo na, Tata Bert. Yan. Kala ko nga po, Christmas na Uy. si Santa Claus nakabelt. Ayun po. Thank you Thank so you po much sa inyong panonood at pakikinig. Salamat. God bless po. God bless. Yeah.